Tenenet, tenet. Ay, kalilit ko na ng barang. Ano, pagpahalang gabi mga idol, meron tayo ditong interview. Ano natin, board? Ay, kalilit ko na. Kaya kasi hindi ang akaba. Baka makita ito. Ito pwedeng makita nila. Ito ay Manood tayo na semis. yung pangmalakas natin. Wala pang nanonood. Pero ito, tapos nito. Pero din. Ang dalawa na ito. Meron dalawa. Ito dito mga tapos. What's up, Doc? Pero tapos na rin. Wala pang kanyang lagayan. Ayun, shoutout sa ating 12 viewers. So, ipon pa tayo bago tayo mag-start. Meron tayong katabi dito na interviewin natin mga lods. Isang magaling na antingero. Hindi ko alam kung antingero. Huwag kang lumayas, tihini ka lang at sasapakin ko tong katabi ko na to. Tawa na ho ng tawa, hindi ko pa tinatanong. Eli Gabo, shoutout sa iyo, mapagpahalang gabi. Ayun, shoutout sa atin, 23 viewers. Dini ka lang sa gilid ko, takot na takot ka. Alvin, Gulibaw, Mortalia, shoutout sa inyong lahat mga lods. So meron tayong kakausapin ditong katabi natin. Matibay ho ito, napakalupit tong. Dini ka nga lang ay. Tatakbo ho ito eh. Shoutout kay Saldi Ancheta. Eli Gabo, shoutout sa iyo, mapagpahalang gabi. So yun, meron na tayong 37 viewers. Mamaya magugulat ka dyan, ang laki niyan. Tatawa-tawa ka dyan ha. Ayaw ho na rin magpakita. Ayaw ko nga ni. Yung gamit eh. Ayaw ko nga ni. Anong ayaw mo nga ni? Bakit virgin ka pa ba? Diretso na mga lods kasi itong Rolly. Nawala na tuloy si Rolly. Rolly, Poly, Magic Candy, Rolly Sumagdon. Manderloyan, shoutout Tacloban. So yun, shoutout po sa lahat ng mga taga Tacloban at kay Rolly Sumagdon. De La Cruz, Maria Victoria, mapagpahalang gabi. Prado, Elier, shoutout sa iyo. Alin, magkano ba yan? Wala pa nga magkano ba yan? Roda, Tabuan, Ranara. Masyado ka namang advance loads. Wala pa akong pinapakita mga medalyon. Magkano na agad ang tanong mo? Arin bang magkano? Magkatong matabi ka. Ayun mga lods, may papakita lang tayong matandang gamit nito. Tawa kasi ng tawa. Ito yung manggagawa dito ng medalyon sa Batangas. Kamag-anak po ni paring Ariel Magsino. Pakita mo naman yung gamit mo dyan na minimithi natin. Wala na nga ning dala. Ay, ere oh. Ay, hindi Ano ba pwede yan? nga ni. Ay, ayaw talaga ipakita mga lods. Talagang ganyan. Napakaramo to nitong tao na to. Ayos medalyon mo bro, sabi ni Jeff Agoncillo. So yun mga lods. Ayaw niya ipakita talaga yung kanyang gamit. Tawa lang ng tawa. Francis Oliver Rebadonera. Ayan, shoutout din. Ayan ha. Si Xing Shang Shung Shang Xing. So, ayan. Andito po tayo sa gawaan ng mga medalyon. Ayan. Are. Tignan nyo oh. Ayan, shoutout kay paring Ariel Magsino. Ayan mga lods. Ito ang ating alamat sa paggawaan ng tatakbo pa yung isa oh. Sa paggawaan ng mga medalyon. So nandito tayo, inabot na tayo ng gabi. Ayan. Ayan. Kaway-kaway muna kay paring Ariel Magsino na isang malupiton sa paggawa ng mga medalyon. Ito yung mga napagawa natin. Ayan. Sa lahat po ng mga single, may single din po dito. Ang pangalan po niya ay Angel na nakatalikod at tayo humarap. Ito mga lods. Ito mga lods ay hindi pa ito tapos ano. Papakita ko lamang sa inyo yung bagong obra maestra natin na hindi pa tapos kasi wala pa yung mga pangalan dito. Ito ilalagyan pa ng pangalan ng unti-unti natin binubo. Ayun oh, kainam ng likod. Yung pinitong riles tapos yung harap niya. So ito ay hindi pa tapos at marami pa siyang kulang. Then ito yung isa. Excuse me. Ito yung isa at ito yung likod. So kakaiba, 'di ba? So wala pa tayong nakikita na ganito. Nakakita na tayo nito pero iba yung likod. Ito ay hindi kapareho nung unang bersyon. So ito ay pangalawa at mas kumpleto, mas maraming pangalan. Yan, napakainam, napakaganda. So ito hindi pa gawa. Ayun, shoutout kay paring Leonard Poblete. Nakauwi ka na ba mula sa Mindoro? So nandito na tayo kay
Paring Ariel Magsino. So itong suot ko na to mga idol. Ito yan. 15 pieces lang po ang ilalabas natin. So yun, una-unahan na lang na naman sa makakakuha. Then ito, ang ating hindi madalas na pinapakita ng tutukan, yung puso ng Infinito de Dios. So konti lang yung nilabas natin ito. Pakita lang natin yung likod okay lang na makita. Yung harap kasi may orasyon niya na pinakaiingat-ingatan namin at hindi namin pinapakita. So ayun, kaya tayo iwas-iwas dun. Ito yung kasama ng one set natin sa mga nag-order. Shoutout sa inyo. So mapapadala na natin yung mga order nyo. Then meron tayo dito ang tinatawag na kaibigang butiki sa Kesame. Hindi pa tapos, no? Mga idol, ito yung para sa sugal. 7 tails. So hindi pa siya, lahat ito hindi pa mga tapos mga idol. Pero don't worry, yan ay sangkapan talaga. Una ng video, pinost ko na yung video, pakipanood naman mga idol para hindi lugi si YouTube. Download tayo ng download sa YouTube, tsaka may mga orasyon tayo doon, pakipanood naman. Hilig nyo mag-Facebook. So ito, meron ditong numero na nakalagay, yun yung babanggitin na sekretong numero. At yung ritual na pamamaraan nito para ito ay gumana sa mga negosyo, pampaswerte at sa sugal. So yan, ano yung huli nito? Tiki. Paano yung huli, pare? Tiki. Pagka tuko daw yun. So ito ang 7 tails. Wala pang naglalabas nito. Ito ay mula sa aklat ng Kabala. So, mula sa aklat ng Kabala. At Santo Niño na may balot na supot. Ito yung sa buena sa pampaswerte. Ito yung tangan-tangan ko at taglay ko rin to. Isa sa mga gamit ko to. Mahilig ka sa pampaswerte. Presyo na rin 1,000 city mail. 1,000 city mail. Aling ka? Aray? Ay, kinakalimbang na. Ayan, bagong tunaw nila. So, ganun, talagang pagod. Pag galing namin ng Mindoro, para lang hindi tayo magkaroon ng atraso sa inyo at tumagal lang inyong mga order, tayo ay nandito sa, kahit na sila'y pagod na, kita nyo naman, na pagod na yung mga yan. So, ito, San Miguel. At ito naman ay Berhen. So, dito ay merong salita, yung buhay, yung hininga. So yun. Tapos meron tayong bagong San Benito. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa to finished. Final touch, kaya ganito. Pag na final touch natin yan, mga lods, ito yung kanyang magiging itsura. So final touch, pakita natin sa final touch. Ayan. Kita nyo, napakakintab, napakakinang, napakalinis. Ayan yung likod. Pati letra niyan, buong buo. Sample. Sample lang, sample. Pakibuksan nyo, parang kaibigang mabait. Pakita mo naman itong ano mo. Ito naman, pakataray na itong taong ito. So yun, hindi ko lang papakita yan, ha. Ere lang harap. Tignan ninyo. Buong buo ang mga letra, walang basag mga idol. No. Kung ano nakikita nyo sa video, yun din na makikita nyo sa personal. So, ganun din yun. Ganun din to kapag ito ay nalinis na namin. Ito ay gawa sa kampana at kalis. So yung mga nagre-reklamo, yung mga nagre-rebelde, bakit di na kayo nabibilhan? At tinira nyo ng tinira yung mga kampana at kalis. Ano? So, ito St. Benedict na bagong labas natin. Ermitanyo, mga lods. So, walang kapareho ito. Ayan yung likod. O, dating ganap pa rin. Pero, kumpleto. Hindi lang si SPB yung nandyan. So, kumpleto yan. Ito ililinisin pa natin. Huwag kayong mag-alala. Makikita ninyo yung kaibahan nito kapag ito ay nalinis na natin. Makikita nyo yung kaibahan. So, meron pang mga hindi ano. Ito yung third version natin. So, malaki yung kaibahan ng third version. Makikita nyo yung third version natin. Second version, first version, first, second, third. So, makikita nyo yung kaibahan yan. No, mga lod. Tapos ito, hindi pa, kaya yung may mga pangalan, yan yung, tignan nyo, kakaunti lang pinapagawa natin. 3 pieces. Kasi ayoko mabigla yan. So, ito, ilang pieces lang to. 3 pieces lang din. Ito ay 3 pieces lang din, no? So, hindi tayo marami. Tapos, ito yung sinasabi natin, yung pagkabuhay na kakaibaw. Kita nyo, mga lods. Ito yung kabaong ng Panginoong Kristo. So, siya bumangon. Ito yung istasyon. Kakaiba yan. At ito yung bagong labas natin na Tres Pico na nakaumbok. Ito mama.
O, ganyan talaga sila dito. Masaya silang mag-usap dito. Napakasaya rito. Isang pisa lang dito mga lods. Isang buong barangay magkakamag-anak lahat. Kaya hindi tayo, kung may walang hiyaman din ay hindi makakatagal ang walang hiya. Sapagkat isang pisaan lang sila rito ng ano. Ito yung bagong ilalabas natin mga lods. Ito ay JH ha. Ha? Then JAH dito. Pagdating dito ay Aramakradam Adradam, so mataas siya. Hindi na natin sinama yung Roma at makapal siya at umbok. Mamaya makikita ninyo yung pagkakagawa nito. So ito, abangan nyo na lang to. Itong mga ginagawa namin ito. Ito ang pang merkado natin. Kung nakakita na kayo ng dating kasahan nito, ay sinag lang at mga pangalan ng 10 J. Yung 10 sinag ng Sanctissimo. So ito, makikita ninyo dito, 10 pa rin naman siya, kaya lang may mga karagdagan na tayo nilagay dyan. Binuuna natin yung Sanctissimo. So kakaiba na to at meron na ditong mga lina pangalan. Kung putol yan, huwag kayo mag-alala dyan dahil may bala kaming ilagay dyan na magandang babagay sa kanya na tawag dito, pinakasabitan. Tapos dini naman, ito yung dati nating kasa, alam nyo na, pamilyar na kayo dyan. Maria na may 13 bituin. Kung narinig nyo ay dalawa lang. 12 lang yung bituin. Dito ay 13. So bulong na lang sa inyo kung anong pangalan ng ika-13 bituin. Kasi alam nyo naman yung mga malala dyan, malamala. Pagka nalaman nila, sila na naman yung magagaling. So ayan. So ito mga lods, tatawanan tayo dito. So ito mga lods ay STM Alpha Omega, yung 3 Pico, 3 persona, 24 Asiano, at ito ay Puder yan. Tapos ito yung Maria. So pasensya na kayo kung bakit ganyan pa yung mga itsura niyan. Hindi pa yan final ang itsura niya. At ako ay naghang na. Trying to reconnect. Yun, bumalik. Trying to reconnect lang siya mga lods. So ito ay hindi pa siya napa-final touch. Kita nyo naman ang itsura. Maganda na natin mga lods. So, diba? Kitang-kita nyo naman. Next! Ano naman? Yan mga lods. So, napakaganda. Mas napakainam. Andyan din yung hininga. So, hindi na mananakaw ng mga kulugo kasi meron na yung KL. Ayan o. So, pinasikat nyo pangalan ko. Bala. Tapos, naninilip tayo dito mga idol. Yan. Nakikita nyo ga itong mga to. Parang naninilip ng toko. Nagulat yung dalawa eh. Ayan. Yan yung wag tayo dun. Ayaw yata nila. Tinatanong mo ko daw. So ito mga idol yung kampana natin. Na ating binugbog na. Wala nang natira sa ating kampana. Wala na. O yan yung sinasabi nila sa Shopee daw. Ganyan yung itsura Shopee. May mabibili ka ba sa Shopee na ay nawawala talaga signal mga lods. May na signal dito, pasensya na kaya. Yan, paano mo masasabing nasa Shopee mabibili yan? Kayo ano, kung takay nainggit, maghanap buhay na lang kayo. Ang hilig nyong manira, bakit sira-sira ba ang inyong mga pagmumuka at ang hilig nyong manira? Lalo na tong taga Laguna na to. Ikaw taga Laguna ka, bibinggo ka na sa akin, tignan mo. Dayuhin kita dyan, pag di ka na nahimik. Kesyo daw ano sabi nito? Kesyo daw wala daw bisa yung mga kampana tsaka kalis dahil daw nabili lang sa Shopee. Kailan kami bumili sa Shopee? Gusto mo untog ko sa iyo mga kampanang inipon ko sa bahay na binibili namin sa Antique Group. So may mga post tayo na video, ina-unbox pa natin yan, mga bulok na talaga yung mga kampana, ibig sabihin gamit na. Sasabihin Shopee. But alam mong sabihin yung salitang Shopee. Ikaw alam mo na kung sino kang taga Laguna ka ha. Confirm ko na kung ano pangalan mo. Huwag mong hintayin na mainis ako sa'yo kasi pag ako nainis sa'yo, matutuwa ako sa'yo. Kinakalembang. Ganyan ang mga tao dito may kalembang ho. Gawain ho ng matinong tao yan. Kalembangin yung kampanang may bawas.
So yun mga lods, malapit na maubos yung ating kampana at bumili na rin naman tayo, don't worry, sa mga mga mag-order sa atin at yan ay may lahok pa rin na kampana. Magmula ngayon, hindi tayo maglalabas ng mga lahok siya na kampana para trying to reconnect. Secured yung inyong mga order. So, yan. At sisiguraduhin natin na yan lahat ay gamit ng simbahan. Relax Mander, mainit na naman ulo mo. Hindi name drop na yung taga Laguna. Pag na-name drop ko yan, siguradong mawawalan ng customer yan. Matik yan. Kaya ayoko mag-name drop. Ayokong manira ng hanap buhay ng iba. Kapag ni-name drop ko dyan, matik yan. Siguradong sira sa inyo pangalan yan. Oh. Matik yan. No, bibigyan kita ng pansin. Papansin ka ng papansin nung nasa Mindoro ako eh. Nababasa ko yung mga post mo dahil maraming nagsesend sa akin. No, nung mga pinagpo-post mo. Nako, kung ganyan ka, no, gusto mong tangkilikin yung iyong produkto, yung iyong gawa, huwag kang mamuhay sa inggit, brother. No, brother ka ba o sister? Kasi ikaw daw ay medyo paminta eh. O ano? Alam mo na kung sino ka. Medyo paminta. Medyo lang naman, pero hindi ka naman talagang purong paminta. Medyo lang. So, tigilan mo yung paninira mo, hindi tama yan. Kung gusto mong gamitin yung pangalan namin, sabi nga ni paring Nick Banayo, kumapit ka lang, huwag kang manghatak pababa. E pare-pareho lang naman tayong nasa merkado ng spiritual, eh bakit kailangan magsiraan? Ano, yun lang ang tanging masasabi ko sa'yo, itigil mo yung ginagawa mo. Dahil kapag hindi ka tumigil, malapit lang ng Antipolo sa Laguna. Yun lang, no? Napakasimple na ng sinasabi ko sa'yo. Baka yan hindi mo kayang tayuan sa personal. May ball pala, hindi pala straight. Oh, kilala nyo na siguro yan kung sino yung may balls na hindi straight na yan. Tigilan mo yan, brother. Yan lang ang masasabi ko. Tigilan mo yan. Unang-una, kung nakikita mo ng isang tao ay lumalago ang kanilang hanapbuhay sa kanilang maayos na pamamaraan, wag mong gamitin kami para makahata ka ng mga followers. Ano bang pakela mo kung may sangkap na kalis? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Anong pakela mo? Baka kaya ka naghingit-ngit, bukod sa inggit, wala kang pambili ng kampana. Lalo na siguro pagkalis. Yun lang, direct to the point na sinasabi ko sa'yo, tigil mo yan. No, maghanap buhay lang tayo pare-pareho nang wala tayong natatapakan at nilolokong tao. Dahil pag hindi mo tinigil yan, sino ba yan, Lods? First letter nga, drop mo. Nako, pag drain up ko to mga Lods, sinabi ko sa inyo, laglag to. Maniwala kayo sa akin. Isa lang para ikaw bibigyan kita ng hudyat. So ikaw ay seller lang. Seller ka lang, ha? Wala kang ambag sa spiritual. Ito, sinasabi ko sa iyo, kami ang nagkakasa, kami ang gumagawa. So itong mga kasa namin at mga gawa namin, ito ay na meron kaming mga kinasa na naiambag na namin. So ito ay isang ambag na o sining spiritual. Nakapag-ambag na kami ng sarili namin mga gawa, sarili namin mga kasa. Ito ay hindi na mawawala. Ayun lang, ang problema lang sa iyo, trying to reconnect eh. Mahina yata talaga signal. So, dini tayo mga lord. So, yun lang, no? Ang masasabi ko lang, wala ka pa namang ambag sa spiritual. Reseller ka lang naman. Nag-aangkat ka lang ng gamit. Tapos, sisiraan mo yung mga gumagawa. Baka magulat ako yung mga sarili kong kasa at mga gamit na gawa ko, ibinebenta mo na online. O di ba? Isang ambag sa yun, hindi ka ba natutuwa na dumadami yung imahe ng medalyon sa pamamagitan ng sarili namin pagsisikap at gawa? Ikaw, kokopya ka na lang o mamimirata ka na lang o order ka na lang sa kap na kalis. Bakit yung bang mga gawa mo ay hindi na mabili? Talagang ang dami nagtatanong ng pangalan mo. Pag di ako nakapagpigil, dudurugin kitang paminta ka. Ine-name drop kita. Hindi, wag na mga lods, masisira lang talagang hanap. Sa ako lumaban, ayoko nang may nasisirang tao. Warning lang sa'yo, kaibigan,
Hindi tayo magkaaway, tayo nasa spiritual. Ikaw, na pinagtanong-tanong na kita din eh. Dito mismo sa gawaan na to. Nagpapagawa ka rin dito ng gamit. Version 1. Version 1 yung pinapagawa mo, yung cross na version 1. Huwag na sanang dumating yung pagkakataon na dito tayo magpangita. Yun lang ang sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka na nahilik. Yun lang. Ano? Hindi kita inaano, hindi kita kilala. Wala akong pakialam sa'yo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Wala akong pakialam sa'yo. Kaya sabihin ko sa'yo, yung mga sinisiraan mong tao, yun pa yung mga taong may ambag sa spiritual. Ano? Ngayon, kung ikaw ay wala namang mabuting maidudulot, huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita kasi hindi nakakatulong yung iyong mga sinasabi. At lalo yung pa-post-post mo. Ang daming nakakabasa ng post mo. At iyon ay nakakarating sa akin. Bukod sa mga antingero na nakakakilala sa'yo. So ayokong banggitin yung pangalan nung nandito kanina. Inilaglag yung pangalan mo sa akin kung sino ka. So yung pangalan mo ay hindi tunay, pero inilaglag yung tunay mong pangalan sa akin. Bakit? Kasi yung mga kaibigan mo, bago mo maging kaibigan yan, matagal na kami mga magkakaibigan yan. At wala kaming siraan, wala kaming pakilamanan. Kung sila may mga kasa o sariling gawa, kung kami din sila sa akin. Kung so ganun lang mga lods, ganun lang kami rito. Hindi kami nagsisiraan sa isa't isa. Ano? Ngayon, ikaw, bukod sa bago ka na sa spiritual, na damuho kang putok sa buho ka, kung ako pagtitripan mo, nagkamali ka ng pagtitripan. Dahil ako tumatayo ako sa sarili kong paa. Totoo yan. Maraming beses na tinayuan ko. So sila lang ang kadalasan na hindi nagpapakita. So yun lang masasabi ko. Wawarningan lang kita, tigil mo yan. Pag ako may nakita pa sa mga post mo, actually, na sa akin, pero nag-live ako, yun lang, tigilan mo yan. Kasi kung di mo titigilan yan, kakainin ka niya ng masasamang salita mo at ikasasama mo yan. Baka hindi, kung hindi man kita patulan, baka may ibang pumatol sa'yo, mapahama ka lang. No? So, ayun lang. Kahit nga, tignan mo sa mga comment mo, si Bro Elim nag-comment na sa'yo. Sinasabihan mong bata. Eh kung malapit lang sa bahay mo yun, baka hamunin ka ng suntukan, baka hindi ka kumasa. Si Agimat ng Mangyan, napipikon sa'yo. Kung malapit lang daw yung Laguna, sa Mindoro, ay pinuntahan ka na. Si Misteryo, isa lang din sinabi, yung mga nandito kanina, kahit yung bahay mo ay alam kung saan ka pupuntahan. Eh hindi naman ako nagbabanta, kahit na malaman ko yung bahay mo, hindi naman kita pupuntahan. Wala naman akong pakialam sa iyo. Ano, basta sinasabi ko lang, itigil mo yung paninira mo sa mga nagkakasa ng mga kalis at sangkap. Meron tayong tinatawag na 3 sangkap ng metal. Minsan nga, 7 pa yan. So, maswerte na lang yung may mga sangkap na 3 metal. Yung kalis, kampana, at yung santissimo. No? So, yun mga, kaya kami, medyo hindi namin afford yung santissimo. Yun lang yung talaga ang pinamasasabi namin. Sa kalis at kampana, medyo kaya-kaya pa. So, ayun, kung kami nga ay nahihirapan, maka-afford ng pagsangkap. Tapos, sisitahin mo. Ikaw nga, hindi ka makabili ng sangkap, tapos sisitahin mo pa kami. Sasabihin mo kahit na may sangkap yan, kahit na walang sangkap yung sa akin. So, ano ibig mong sabihin? Pinagmamagaling mo yung gamit mo na walang sangkapan. Diba? Kahit nga yung mga nandito kanina yung naasar sa'yo. Kasi lahat ng pumupunta dito na nagpapagawa, kadalasan ang hinahangad may sangkap. Ano, yun lang. Yun lang masasabi ko sa'yo. Itigil mo yan, hindi ka asenso dyan, hindi ka lalago dyan. So, ako'y hindi galit. Ako'y naiinis lamang sa iyong mga pinagsasabi at pinagpo-post na paninira mo sa amin. Lahat ng nagsasangkap ng kampana, nagsasangkap na kalis, lahat ng gumagamit niya ng sangkapan ay makakaaway mo. Hindi lamang ako, hindi lamang sila. So alam ko naman na akong pinasasaringan mo. Alam ko naman. Ano? Dahil followers kita. So ngayon, wala. Hindi ka naman naka-block sa akin. So, magkakaroon lang tayo ng problema pag hindi mo tinigilan yan. Manggagamot spiritual. Sino ba yan, Commander? Kupal ba yan? So, kata mo, ang dami nang nagagalit sa inyo. Magic sarap lang ata ang kaya niyan bilhin, pangsangkap.
O, kita nyo? Ang daming nabibwisit sa pinagsasabi mo. Ang mga tao, nag-a-upgrade ang isip, nag-a-upgrade ang spiritual. Kapag iyan ay nakatikim ng karunungan, Anong drive na yun? ina-upgrade nila yung sarili nila. Pataas ng pataas yan eh. Yan ang kakapitan. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang maglayag at matuto. Ngayon, kung sisiraan mo ng sisiraan na hindi mainam yung... Sige tol, salamat. Kape na naman. Hindi na ako makakatulog. Ayaw na. So, ayun. Kung sisirain mo yung pangalan ng mga sangkap, nasasabihin mo, kasi mas magaling yung sayo, kahit walang sangkap, ba't di natin subukan isabit mo sa leeg mo yan at yung gamit ko isasabit ko sa leeg ko? At tara, testingin natin dalawa, putokan natin dalawa. Kung sinong matitirang nakatayo. Ganun na lang. Kung talagang pinagmamagaling mo yung gamit mong walang sangkap, straight to the point. Wala nang paligoy-ligoy. So, yung ganun lang. Di ba? Hindi pasaring ng pasaring ka dyan na wala namang ginagawa sa'yo masama yung tao. Eh, sinabi ko ba sa inyo, mas magaling ang gamit ko sa'yo? Sa akin lahat ng tao bumili. Di ba? Ang dami-daming tao na nagpapagawa ng medalyon din sa Batangas. Ang daming tao na hindi lang ako ang gumagawa ng medalyon na naglalagay ng sangkap. Kung sisirain mo yung sinasabi mo na magaling yung gamit mo na may sangkap, mas magaling kaysa dito sa mga gamit naming may sangkap na kalis at kampana, ay subukan natin sa leg natin. Dalawa lang tayo na ikaw na nagsasabi. So wala akong pinapatama ang iba. Ikaw lang taga Laguna ka, Ayaw kitang i-name drop. Tama po, nagkakagulo sa spiritual. Dahil kagagawan ng mga ganyang klaseng pag-uugali. Hindi, medyo ang spiritual ngayon humuhupa. Dahil kahit papaano yung iba, napapangaralan natin ng maayos na hindi dapat magsiraan ng magsiraan. Pero kung magpapatuloy itong Hudiyo na to, sabi ko sa'yo, nagsisimula pa lang yung sa online. Wawasakin ka akin. Kaya kitang sirain kung ako ang aanuhin mo. Nako, hindi ako nanghihingkayat ng tao na sa akin lang maniwala o bumili. Inihingkayat ko ang tao na maniwala sa spiritual, sapagkat ang spiritual ay malaking tulong. Sangkap na kalis at may sangkap na kalis at kampana. Hindi ko sinasabing yun lang ang magaling. Ikaw ang nagsasabing magaling. So sa akin, iyan ay mainam pa rin kahit walang mga sangkap. Nasa dasal naman yan eh. Kaya lang bakit sinasangkapan ng kalis at kampana? Baka hindi mo nalalaman Inform ko lang sa'yo. Kasi ang kalis at kampana, iyan ay ginagawa at nakokonsagrahan ng mga parit na dadasalan. So yung pagkokonsagra at pagdarasal doon is nakakadagdag ng kapangyarihan yan sa medalyon o buhay. Yun lang. Kaya wag mong mamaliitin yung pagsasangkap niyan unang-una sa pagpapagawa pa lang ng may sangkap na kalis at kampana. Ang hirap ng bumili. Yan. Tapos sasabihin mo makikita sa Lazada, baka pokpok ko sa ulo mo yung sinasabi mong Lazadang Hudiyo ka. Meron dito, mahaba na ata ang listahan. Mga ipa-NBI mo, Commander Leon. Hindi naman kailangan, binigyan lang natin ng leksyon yung isang nanira sa atin. Ito hindi naman leksyon, kundi ito'y isang warning sa kanya na itigil niya yung ginagawa niya. Mga akong sinitira niya, lahat ng nagsasangkap ng kalis. Ngayon, kung sinasabi mong wala namang bisa ang pagsasangkap ng kalis at kampana, kamahal-mahal ng kampana at kalis, tapos bibili pa kami para ipansangkap lang. Diba? So, yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Yun lang. So, yun lang mga lods, doon naman sa mga may order sa atin, nakita nyo naman na kami ay ginanggaling pa ng Mindoro. Halos isang linggo at tingnan nyo nga itsura ko, durog na. Si Mrs. durog na rin. Pag uwi namin, wala pang pahinga kasi yan ay ipapadala pa sa inyo. So kanina nakakasama lamang ng loob. Meron akong isang blinak na nagagalit daw, pinagagalitan si Mrs. at hindi pa pinapadala yung pre na gamit. Ganito na lang kasimple para hindi ka magalit, Hudiyo ka. Send mo yung Gcash mo, ibabalik ko sa iyo kung
yung shipping fee na ipinadala mo. Hindi ka karapat dapat mabigyan sa ugali mo. Ano, yun lang. Kung bakit ka na-block sa akin. Hindi kasi tama yung iyong pinagsasabi. No? Alam mo na babae yan eh, aawayin mo. Babae. So, ang kausap yung asawa mong babae, tapos makikialam ka na ikaw na asawa ng lalaki. Eh kung makialam din kaya ako, lalaki sa lalaki, ba't ka magagalit? Eh, pinagkalooban ka na nga ng gamit. Eh. Hindi lang naipadala sa loob dahil galing kami ng Mindoro. May inasikaso kami. So malaking kawalan na ba sa'yo yun? Brother? Ano? So, yun lang mga lods. Yun lang masasabi natin at hindi biro-biro yung aming mga pinaggagawa din eh. Kita nyo, 10 oras na ng gabi, nandito ako sa Batangas, uwi pa kami ng Antipolo. Hindi ako humihingi ng awa ninyo. Ang hinihingi natin ay yung inyong pangunawa, hindi awa. Kasi kita ninyo, maging yung mga nagawa rito, gabing-gabi na. Ang init doon, ang init, kaya hindi kami makalapit. Kasi yun ay dibombang kalan, yung pangtunaw ng ano. So napakainit doon, tapos dito na nun, pag hindi namin maipagkakalob sa inyo yung mga gamit na yan kung walang gumagawa. Kaya dapat nating ipagpasalamat. May mga tao na gumagawa ng medalyon, kaya tayo may mga suot ngayon. Napaka-importanting tao. Hindi nyo naman pwedeng asahan sa... Hindi naman ako marunong maghulma ng medalyon. Kaya ko lang magkasa, kaya ko lang mag-drawing yan, o i-format, no? O kasahan. Yun lang ang kaya natin. Pero yung skills na pagtutunaw ng medalyon, isa malaking bagay yan para sa akin at para sa inyo. So tayong nakakapakinabang ng kanilang talento at galing. No? Kasi sila ang gumagawa ng mga medalyong ito. Kung ano man yung sabihin namin, ituutos namin, isangkap ninyo to, lagay ninyo tong ganito. So yun kanilang gagawin. Kaya po, sa lahat po sa atin, tandaan po natin, ang lahat ng bagay, yan ay pinaghihirapan. Hindi porket iyan ay inilabas namin, ganun-ganun na lang, i-drenowing ko, yun na yun. Hindi, bago po yan mapunta sa inyo. Mantakin ninyo, imbis na kami nagpapahinga na, 1 linggong pagod sa Mindoro. Kita nyo naman kami ng gamot doon. May healing mission kami ron. So hindi man namin ipinakita yung mga pinagpupuntahan namin, meron lang kaming pahapyaw. Ano, na nilab yata ni Mrs. To. So yung pahapyaw na gamutan na yun, yun ay yung ibang mga sumunod doon na hindi nyo na nakita. Kasi hindi naman kailangan lahat makita. Basta may katibayan lang kayo na kung anong ginagawa namin, kung kami ba talaga ay naggagamutan doon. So, iyon. At nakita nyo naman na talagang kami ay nanggagamot doon. So, sana unawain nyo na lang. Kung na-delay po ang inyong mga gamit, hindi ibig sabihin doon lang talaga minsan kailangan lang natin isakripisyo yung ibang bagay-bagay na dapat kayo ay unahin at maipadala ang mga gamit ninyo. Pero hindi po namin inuna dahil mas inuna na tao. Ano? Yun lang mga lods. Siyempre, buhay ng tao yan. Kailangan natin unahin yan. Kailangan natin silang tulungan. Hindi lang isa, nakita nyo, ilang pamilya yon. So yung dami ng pamilya na yon ay natulungan natin na hindi naman tayo humihingi. Masagot lang nila yung gasolina at yung kahit yung sa barko natin, yun ay sapat na. Hindi na tayo humihingi ng kahit na pasobra man lang. Kahit na yung pagod ay hindi na natin hinihingi ng kabayaran. So kung nagsakripisyo kami papuntang Mindoro at nasacrifice yung mga gamit ninyo, hindi na padala kagad, ibig sabihin pati kayo nagsakripisyo din. No, pinagbigyan lang natin yung mga tao na nangangailangan na malapatan ng lunas sa kanilang sakit. O malay ninyo, yung mga ginamot na yun, yung iba yung dahil nasakripisyo yung oras at pagpapadala sa inyo, kayo ay ano na, sarpisyo na rin. So meron lang ako, libinan ako sa live, ang kulit, paulit-ulit.
gustong mang-away. Ngayon, Bro Rich Healer yata yung inaaway niya. Bakit dito pa sa ano? Bakit dito pa sa live ko? Ano bang kinalaman ko kung blinak ka niya? So, siguro may dahilan kaya ka blinak. At yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Salamat sa inyo sa mga nakakaunawa na bakit hindi napadala kagad ang mga gamit ninyo. Ang dahilan po ay meron tayong buhay na tinulungan o isinalba. Yun lamang po ang dahilan. So, huwag kayong mag-alala at may ambag din kayong sakripisyo dyan. Pero ganun pa man, siyempre, pagbalik namin ng Manila, kahit pagod na, kailangan namin gampanan yung aming responsibilidad sa mga gamit nyo. Kahit sobrang pagod na. Dapat nga, pahinga na kami, pero nagpapagawa pa kami ng gamit sa ngayon. Pag uwi, magbabalot pa si Mrs., ipapadala pa sa JNT, diba? Oh, may nag-aaway na. Manggagamot spiritual. Dems, ano gagawin nyo pag nakaharap kayo? So, huwag kayo dito mag-away, mga lods. Tingin. So, ayun mga lods, yung kinoronahan. So, ano, may kaibigan. Ito yung kinoronahan pag lumapit. Yung berheng kinoronahan. So, ayan. Tignan nyo, hindi pa final touch yan, ha. Pinaka-final touch yan talagang ito ay kintab na kintab. So, konti na lang at kami ay Nakunti na wala ng gasolina. wala na rin gasolina si pare. So, yun kasi yung ginagamit nila, mga idol, ginagamitan din ng gasolina yan. Hindi lang sila basta tunaw ng tunaw. So, napapagod at gumagastos din sila para iyan ay matunaw. Para iyan ay magawa nila. No? Dalawa lang. Yan may-ari na. Dalawa. Ano nga isabi nila, pasabit na patapi. Tatay, tama. Kikikinin mo. Oh, nasa MJ Toralba, nandito pa ako sa Lipa. Hanggang ngayon nakila paring Ariel Magsino tayo. So hindi tayo makalapit-lapit dun. Tingnan nyo. Nagtutulungan na nilang gawin. Tulong na sila para lang matapos, 'di ba? So, pare-pareho. Kami man ay pagod, sila rin. No. Yan ay may mga gagawin pa bukas, maraming nagpapagawa. So, per schedule kasi rito, pagka kung sino nasa schedule, yun yung harapin. Kaya pag nagpapagawa ako, dinadamihan ko na. Ayun. So yun, malaki rin yung gastos kasi unang-una sa mga sangkap. Siyempre, babayaran din natin yung pagpapagawa bawat isa. Bawat isa niyan. Diba? So, yun lang mga idol dapat sa atin. Iba yung pangunawa sa bawat isa. Hindi natin kailangan na magtanim ng ano pa man. So, ayun, pasensya na kayo at paputol-putol yung ating video kasi nagre-reconnect siya. Hindi ko alam kung bakit. So, hindi naman maayos. Siguro kulimlim. Ayun, kulimlim na. Pag kulimlim kasi din walang bituin, maulap. So, nawawala ang signal. Tayo ay nasa kadilim-diliman na eh. Nakauwi na ako, pupunta po sana kita. Ay, wag na pumunta kapag ikaw ay pagod na, wag na lods. May ibang araw pa naman na kami ay pupunta pa dito. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa, pupunta ka lang din para makadao pampalad ako. Mas ang payo ko sa'yo, umuwi ka na lang ng mas maaga at nang makapiling mo ang iyong mga pamilya. Tayo naman ay may oras pa na magkikita-kita pa dito. Ano? Susunod, pag kami nandini, o kung maluwang yung oras mo, maaga-aga pa, punta ka din diba? Samantalang yung oras na ibibigay mo sa iyong pamilya, ay aagawin ko pa, parang unfair na yun para sa family mo. So, yun lang, unahin lang natin yung dapat unahin, lalo na kung pamilya.
Ganun pa man, nagpapasalamat din ako kung ako yung gusto mong makita ng personal, makapagkwentuhan tayo, makapag-usap tayo tungkol sa spiritual, may mga katanungan ka na pwede kong sagutin. O gusto mo lang talaga akong makita o mangumusta, yun ay isang malaking karangalan at pinagpapasalamat ko rin. Dahil yun ay bahagi ng tiwala sa akin. Pero ganun pa man, hindi kami natin ngayon dito, bahagi pa rin na bahagi pa rin na pinagpapasalamat ko ng mga may taong katulad ninyo na nagtitiwala sa akin. Idol, alam mo ba na kasama ka sa isang Kulam story sa YouTube at kakilala mo daw? Narinig ko yun, yung isang story sa Kulam at nakasama ko daw siya sa Quiapo, isang manggagamot o albularyo. So out of nowhere yung kwento, ano pa man yung kanyang kwento, yun ay kanyang senaryo at yun ang kwento ng buhay niya, hindi natin pinapakailaman. So kung may mga bagay na parang medyo kapani-paniwala o hindi kapani-paniwala sa kanyang kwento, siyang nakakalaman. So kung nabanggit nga ang pangalan ko doon, pati si Kabenjo at Commander Lion daw, Lion pa nga yung tawag, hindi Leon. So yun ay nabanggit yung pangalan ko doon na mga nakasama daw niya sa Quiapo, yung sa isang story ng kababalaghan sa YouTube na parang drama. So narinig ko yun, Lods, at bahaging pinagpapasalamat ko nga rin. Yun nga sinasabi natin, may mga taong hindi takot bumanggit ng pangalan ng iba dahil alam nila na wala naman silang maling ginagawa. Ang dapat katakutan natin, yung paninira sa kapwa natin, manggagamot man o hindi, nasa spiritual man o hindi, ipigilan natin yan. Magiging makakasanayan nyo yan. Lalaki kayong ganyan at malas sa buhay yan. Tandaan po ninyo kung mababa ang inyong loob. At sa akin, kung pinapansin ko man yan, kung pinapatulan ko minsan, kagaya na ito, binanggit ko kanina, kumbaga babala lang yun, warning lang yun, natigilan niya. Magalit man ako, wala naman ako magagawa sa pinaggagawa niya mga yan. Yun yung totoo. Wala tayong magagawa dyan sapagkat hindi na natin mababago ang kanilang pagkatao. Yun na sila eh. Yun lang, wag na nila tayong isali sa mga kabulastugan at kabubalaghan ng kanilang sarili at mga kasinungalingan nila sa sarili nila. Wag na sila mandamay. Diba? Parang iba yun kapag Commander Lion, nasabi yun Commander, nahuli yun ni KB. Hindi, yung Commander Lion na yun, ang binabanggit doon, ako pa rin. Yung Commander Lion. Commander Leon yun. Dahil mali lang yung binanggit ni Ose doon. Commander Lion. Nahalatang, nung may sapi siya at wala siyang sapi, ang tawag sa akin talaga niya, Commander Lion. Kaya nahuli namin na nagpapanggap lang siya na sinasaniban. At bukod pa dun, habang sinasaniban siya kuno, nag-video call pa sa akin si paring Nick Banayo. So nag-video call pa sa akin. Di napanood ko na nagkikisay-kisay siya doon, nag-acting na nakasanib ako sa katawan. Ayun, napahiya siya sa mga kanyang pinaggagawa. Makita nyo naman ngayon, bagsak ang pangalan. Tandaan natin, kapag gumawa tayo ng masama sa kapwa natin, maging paninira pa man yan, gusto nating pabagsakin sa maling pamamaraan. Pag bumalik yun, parang bala ng tirador yan. Kung ang iyong tinitirador sa katawan mo tinitira, pag bumalik yung bala sa mukha mo natatama. So yun ang mahirap. Kapag bumalik sa atin, nung bumuwelta sa atin yung mali nating ginagawa. Kaya lagi nating iisipin mga lods. Lagi nating iisipin yung mga bagay ng ginagawa natin. Kung nakakasakit ba tayo ng kapwa o nakakasakit na tayo ng kalooban ng iba. Diba? So kapag yun kasi bumalik sa atin, lalo na kasi laging, marami nagsasabi, Commander, may kaalaman ka naman, birahin mo na. So bakit ko bibirahin? Kasi tanda natin mga lods, kayang-kaya ko naman birahin yan. Kayang-kaya ko, ano ba ang karunungan kung hindi ko si pinagmamalaki sarili ko yung alam ko? Nagkikita nyo naman, nag-ritual ako. Ang dami ko nang tinulungan na tao sa pamamagitan ng ritual. Pumuputol ako ng sumpa. Yung sumumpa pa kaya, hindi ko magawa. Kaya nga alam kong putulin dahil alam ko kung paano simulan. Diba? So, bagamat alam ko man, bagamat madali mang gawin yan, pero para sa akin,
isang napakahirap na gawain yan kung ikaw ay magkakasala sa Diyos. Kasi, pag akong gumanti, pag ginamot ng ibang manggagamot yan, gagaling yan. Gagaling yan. Kasi may limitasyon ng kapangyarihan dito sa lupa. Ano mang kaalaman ko, may katapat yan. Lalo na kapag gumamit ako ng itim. Ang katapat niyan, liwanag. So alam ko kasi manggagamot ako. Bakit? Yung mga ginagamot ko ba, kaya ba akong tapatan? Eh di kung kaya akong tapatan, di sana kinulam na rin ako. Dahil nakikialam ako, dahil ginagamot ko sila. Dahil alam ko na ang dilim ay katapat ay liwanag. No? Kung tayo ay nasa liwanag, eh ba't gagawa ka pa ng kamalian? Nasa tingin mo naman, ito ay sa kadiliman. Kung gaganti ako ng tigal po, o riritualan ko yan, pag ginamot ng manggagamot yan, gagaling yan. May limitasyon. Pero kapag Diyos ang bumawi dyan, walang sino mang manggagamot ang makakabaklas niyan. Yun lang yung akin. Katuwiran ko yun. Katulad sa amin ni KB, ni Commander Bantugan. May mga nagsasabi, kung talagang mga magagaling kayo, lalo na yung mga peking account, kung talagang magagaling kayo, bakit nyo pa ididemanda? Diba? Bakit nyo pa ididemanda? Birahin nyo na lang sa spiritual. Ano kami, bobo? Alam namin na ang tigal po ay isang pagkakasala sa Diyos yan. Bagamat madali lang manigal po. Pero pag bumalik sa'yo, paano ka na? Isasaalang-alang ba namin yung magandang kabuhayan namin? Kapag tinamaan kami ng balik sa kamalasan, dahil sa paninigal po namin para makaganti lang, hindi na. Ang tagal naming iningatan yung ganitong karunungan, tapos mababaklasan lang kami ng karunungan. Dahil sa galit ng Ama o sa galit ng Diyos, dahil kami nga ay manggagamot, bakit kami bibira? Diba? So pag yan ay bumalik, yan ang mahirap. Doon ako takot sa ganti ng Diyos. Hindi ako takot sa ganti ng tao. Dahil ang ganti ng tao may limitasyon. Maging ako man, kung gagantihan ko yan, ano bang magagawa niyan? Ano bang magagawa niyan? Hindi ko sinasabing kakarampot lang ang karunungan niyang mga yan. Mga nang uusig sa akin o mga nagtitrip sa akin sa spiritual. Hindi ko tinitignan na hanggang doon lang yung karunungan nila. Pero, yun nga wag nilagyan nila ng limitasyon yung karunungan at kaalaman ko na meron sa akin. Pero, hindi ko kailangan patunayan na mas magaling ako sa kanila sa pamamagitan ng ganti, ng paninigal po o kulam o ritual. Hindi na. Dahil, pwede ko naman yan idasal. Napakasimple lang. Ama, may mga tao na gumagawa ng isang pasaring ng kamalian o kasinungalingan sa akin. Nais nilang ako'y pabagsakin. Kung nalalaman mo po, Ama, na ako po ay may pagkakasala, sige po, ipagkaloob mo na ako ay pabagsakin. Ngunit, batid sa iyong kalooban na wala naman akong pagkakamali at ito ay pasaring na kasinungalingan lamang, nawa po ay ibalik mo sa kanila na nais nila akong pabagsakin. Sila ang pabagsakin mo po, Ama. So kita mo, sila ang bumabagsak, sila ang nawawala, hindi ako. Yun lang naman ang gusto nun sirain ang pangalan ko at pangalan ni paring Nick Banayo, pero nasira ba? So ngayon, nasan siya? Nagtatago. Imbis na maayos yung pamumuhay niya at nakakapanggamot, pero gusto niyang mag-boom yung pangalan niya at makilala kagad, ginamit yung dalawang pangalan namin. Siguro naiisip niya, nalalaki yung followers niya, maraming maniniwala sa kanya, pero hindi ganun. Ang tao hindi pare-parehong pinanganak. Merong uto-uto at may mga taong matalino. At yun kayo, yung matalino. Dahil kung kayo ay mga uto-uto, ay siguro naniwala na kayo dun sa inilabas na mga video na yun. Pero sabi nga natin, maging ang batas ay hindi bulag sa katotohanan. So, lumitaw? Diba? Yan naman ay merong paglilitis. Kung tama yung kanyang ginagawa, hindi siya makukulong. Pero bakit nagtago? Nakakaawa kasi may edad na. At manggagamot din. So, yun lang. Sa maling pamamaraan kasi yung ginawa mo para umangat yung pangalan mo. So ako, hindi ako makikilala ng ganito. Sabi ko nga, kapag kabutihan ang iyong ginawa, nagtatanim ka. Kapag masama ang iyong ginawa, nagtatanim ka pa rin. At sa bandang huli, anong aanihin?
kung ano ang iyong itinanim. Kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang paligid sa iyo. Kung nagtanim ka ng masama, mga masasama rin ang nakapaligid sa iyo. So ngayon, kayo na ang magsabi kung ano sa dalawa ang aking itinanim. Kung kayo ba ay mga masasamang tao na nakapaligid sa akin. So yun lamang po. Doon makikita kung ano ang aking itinanim. Kaya nandiyan kayo. Siguro nga po nakapagtanim ako ng bahagi ng pailan-ilang kabutihan. Kaya may mga mabubuti rin na nakapaligid sa akin. So yun yung mga bagay na ipinagpapasalamat ko. At may mga sino ba naman ako para maniwala at magtiwala kay sa akin. Hindi nyo naman ako kaano-ano. Hindi nyo naman ako kakilala. Natagpuan nyo lang ang pangalan ko sa online. Pero bakit nandiyan kayo? Bakit kayo nagtitiwala? Siguro may mga bagay lang na mahirap ipaliwanag kung ano ang nakita nyo sa katulad kong isang manggagamot at bakit hindi sa iba kayo nagtiwala. So, hindi ko ikinukumpara ang bawat isa sa mga manggagamot at nasa spiritual. Akin lang sinasabi na kung ano ang tinanim, siyang aanihin. So, ganun lamang po yun mga lods. At ako'y sobrang sawang-sawa na rin sa mga nangyayari na hindi maganda sa spiritual. Na siguro may masisiwata kami, may maaawati namin na itigil mo yan. Meron na naman papalit na panibago na susubok na maglakas-lakasan ng loob pagdating sa social media, pagdating naman sa personal ni ayaw ipakita ang pagmumuka. Kumbaga nangihiram ng tapang sa social media. Hindi, huwag niyong gawing batas ang social media. Tandaan natin mga lods, ang entablado ng spiritual ay napakaliit lamang. At pwedeng anumang oras tayo ay magpangipangita. Dalawa yun. Bilang magkaibigan o bilang magkaaway. So ganun lang po yun. Kung paano nyo ako ituring, kung tinuturing ninyo akong kaibigan, eh ganun din ako sa inyo. Kaibigan din ako sa inyo. Pero kung ang turing sa akin ay kaaway, eh bahala kayo sa buhay niyo. Yun lang. Wala akong pakialam sa inyo. Kung turing nyo man akong kaaway, iba mapapala ako sa inyo. Alangan naman makipagkaibigan pa ako, kaaway na nga ang tingin nyo. So ganun lang yan mga lods, ganun lang kasimple ang buhay dito sa mundo. Hindi na natin kailangan iyabang yung ating sarili at karunungan na kaalaman kung ano man ang meron sa atin. Dahil alam ko naman na meron din naman kayo. Diba? Hindi nga lang tayo magkapare-pareho. May mga bagay lang na meron nasa akin na wala sa inyo at meron din namang bagay na meron sa inyo na wala sa akin. Sabi, idol, mag-send ka rin po ng pinakamalupit mong viral sa spiritual doon sa narration channel sa YouTube. Tiyak po ako magbaviralen. Medyo hindi pa tayo handa dyan, Lods eh. Nandito pa lang tayo sa small words na 69k followers. Madami nang nagbabash, lalo pa kaya kapag tumaas. So hindi naman ako takot na dumami yung mga followers ko. Kasi alam niyo mga Lods, sinabi nga sa talata ng Biblia, kung ang kaibigan mo ay ay iisa, lubos ka nang maging masaya sapagkat ito ay naging tapat. Pero kung ang bilang naman ng iyong kaibigan ay lagpas sa daliri ng iyong kamay at paa at wala namang totoo sa kanila, ano ang pipiliin mong kaibigan? Yung nag-iisa ba? O yung nakararami? So dito pa lang sa 69k followers, kayo pa lang na followers ko sa 69. Kung umunlad man, salamat. Kung dumami man, salamat. Hindi ko na hinahangad maging milyon ang kaibigan natin o ang followers natin. Pero ang kaibigan natin, mas hinahangad natin na mas dumami pa. Yung hindi naman kasi, ito tatandaan ninyo mga Lods ha. Lalo na sa mga nagpo-post sa social media, huwag kayong magagalit. Bakit tumataas ang krimen? Pakinggan nyo lang ako, maintindihan nyo. Payo to bilang nasa isang spiritual. Bakit tumataas ang krimen? May mga tao na kahit walang nanonood sa kanila, panay ang post ng post sa bawat nangyayari sa circle of life mo sa loob ng iyong buhay. Sa loob ng isang araw, naglaba ka, kumain ka,
naligo. Wala namang ganong pumapansin, wala namang ganong nanonood, pero post ng post sa social media. So, gustong sumikat, gustong makilala, yung iba dahil dun sa earnings, natutukso sa earnings. Siyempre nga naman, is another income din yan eh. Diba? Sino ba naman ayaw ng income? Lahat tayo, kahit nasa spiritual, gusto din namin ng income sa malinis na paraan nga lang. So, dahil dyan, naisisiwalat ninyo, nawawala na kayo ng pribado, nawawala na, hindi yung private na buhay ninyo, naisisiwalat nyo na. Sa tingin nyo ba, yung mga tao na nanonood sa inyo, natutuwa sa ginagawa ninyo? Sa tingin nyo ba, yung mga tao na nanonood sa inyo, ay kaya kayo pinapanood dahil masaya? Naisip nyo ba na yung ibang may mga galit sa inyo kaya nanonood ay para hanapan kayo ng butas? So ganun yun. Kung halimbawa may mga taong gustong magnakaw sa inyo, so nakita na nila yung kabuuan ng bahay ninyo, kung paano pasukin, yung oras ninyo, kailan kayo umaalis. Halimbawa nasa labas ko, andito ako sa SM oh. Oh. Kasama ko si Bunso. So, alam ng tao na yung kasama mo lang dun sa bahay, dadalawa lang kayo. Tapos kasama mo pa. 'Di ba? Ibig sabihin walang tao. So, doon naaatake yung mga magnanakaw. Ibig sabihin yung pribadong pamumuhay mo, nawawala eh. Nagkakaroon sila ng chance na magawa ang krimen. So, yun. Sample ko lang sa inyo yun. So, pinapayuhan ko kayo na hindi lahat ng bagay. Kung hindi naman kayo vlogger, kung hindi naman kayo content creator, huwag niyong masyadong isiwalat yung buhay niyo. Lalong-lalo na ito, mga lods. Hindi nakakatuwa. Akala ninyo, yung problema ninyo, pag kwento nyo sa social media, nag-away kayo ng asawa nyo, nang dahil hindi nagpapadala ng pera. Akala ninyo, lahat na nanonood sa inyo, inaawa sa inyo, hindi. Yung ibang mga tao na nagalit sa inyo, inatutuwa pa. Buti nga sa'yo, yan pa sinasabi sa'yo. So yung mga sineshare ninyo, akala ninyo, nagiging kakampi ninyo sila. Hindi ninyo kakampi yung iba. Yung iba, natutuwa na bumagsak kayo, na malugmo kayo. So kaya hindi tama na yung mga problema, yung away ng pamilya ay pinopost niyo sa social media. Unang-una, hindi naman kayo hindi naman kayo artista. 'Di ba? Yung artista, dalawang nangyayari. May isang pro, may isang anti-pro. May basher, may follower. So, ngayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, maliit na nga yung mundong ginagalawan ninyo. Ganyan na nga yung nangyayari sa pamilya nyo. Minsan, popost ka, visit na buhay to, ganyan, ganito, ganyan. Negative yun eh, negative. Alam nyo yung sineshare ninyo, na-share nyo rin yung negative sa ibang tao. So, naa-adapt nila yung negatibo. So, anong mangyayari nun? Kung minalas yung buong maghapon mo, so, yung mga tao na naa-adapt yung mga negatibo na sineshare mo, sinare mo eh, ibinigay mo. So, iyon naman ay matatanggap nila at mamalasin na rin yung maghapon nila. Kaya, alam ninyo yung pagpo-post at hindi lang. Paano pag nagkabati na kayo ng asawa mo? At may mga tao na nalaman na yung asawa mo ay hindi nagpapadala ng pera. Tapos biglang nagpadala. Yung pala, na-delay lang. Dahil talagang hindi pinasahod ni amo. Diba, biglang nagpadala. Tapos bigla na lang nakita nila, nasa isang SM ka na. Nag-shopping ka na. Oh. Sa tingin mo, magte-thank you ka pa. Thank you, hubby. Thank you, darling. O ano man yung tanong mo. Natanggap na namin, ganyan, ganito. Yung padala mo. So sa tingin ninyo, mababago nyo pa yung maling kwento na ginawa nyo sa kanila. Mapababae man yan o mapalalaki man yan, kung away ng pamilya, sineshare o pinopost ninyo,
hindi na mababago yun. Kaya may mga bagay kung minsan na hindi dapat dinadala natin sa social media. Lalong-lalo na yung ungot o kibot ng ating nararamdaman. Diba? Mag-imo-imo ka. Yung iba ang ginagawa, sineshare. Yung post ng iba, share nila. Diba? Hoy, magbayad ka ng utang mo. Ganyan, ganito. Mga ganyan. So, iyon. Medyo nakakapagpatama ka pa nun. Mga ganun-ganun. Na, at related pa rin sa'yo. Pero, ang tanging masasabi natin, iyan man ay sinishare mo, yung share ng iba, at related pa rin yan dun sa problema mo, ikaw pa rin yun. Parang ikaw pa rin, ginamit mo lang yung ibang tao, kinasangkapan mo lang yung post ng iba, pero ang kahulugan nun, yung damdamin mo pa rin. So ganun pa rin, parang ikaw pa rin ang nag-post. So ibig sabihin nun, no? Once na nasiraan mo na yung asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, nasira mo na sa social media, na halimbawa, kapatid ako nito, nangihiram lang ako ng timba, ayaw magpahiram, akala mo hindi mabuting kapatid. Yung iba, nagsasalita pa, demonyo, anya, ganyan, ginagano nila. So, yung paninira na pinost mo, yung mga paninira na sinabi mo, kapag nagkabati kayo ni kamag-anak mo, ni asawa mo, ni kapatid mo, o ni numan, mababago nyo pa ba? Kahit na i-delete mo yan, nakatatak na dito yan. Kaya yun, bilang isang spiritual influencer, no? Bilang spiritual influence, is hindi lang sa spiritual ko sinasabi to, bilang nag-vlogger din, live streamer din, no? So, nandun diba? Nandun yung ginagawa ko, so ibig sabihin, related pa rin sa inyo. So sa akin, yung mga privado ko, kung minsan nakikita ninyo, yung mga privadong bagay sa akin, hindi ko na pinopost yan. Siguro kung ako ay nasa Mindoro, ipopost ko, nasa Mindoro ako. Kasi baka mamaya may magpapagamot sa Mindoro. May purpose. May purpose yun. Ngayon, wag yung nangyayari sa buhay ninyo, wag nyo nang isiwalat sa social media. Kasi unang-una, binibigyan nyo ng chance yung mga tao na may mga masasamang iniisip sa inyo. Kung may iniisip na krimen yan, na pag-aaralan na pala yung kabuuan ng bahay nyo, kung kailan nauwi si mister ninyo, yun, iba nagpo-post, alis na naman si mister, may iwan na naman ako mag-isa sa bahay, hay, lungkot-lungkot na naman ang lola. Gaganyan pa, di ba? So, kung yung mga tao na ginagamit yung social media na may masamang hangarin sa inyo, nag-iisa ka pa lang pala dyan, pasukin kita mamaya, gagasain kita. Di ba? So, binibigyan nyo sila ng chance. Kung hindi naman kayo live streamer, content creator, vlogger, o ano man yung tawag sa inyo sa social media, huwag nyo nang gawin yung mga ganyang bagay kasi baka maikapahamak nyo lang. Uso sa social media ang mga vlogger, nakikita nyo, maraming yumaman sa pagbablog, maraming kumikita sa pagbablog, diba? Another income nga naman. Pero kung sa tingin mo ay hindi para sa'yo, huwag nyo na pong ipili. Pero hindi ko naman sinasabi na umatras na kayo. No, hindi naman po sa ganun. Siguro maghanap ka ng ibang content na hindi madadamay sa kapahamakan ng iyong pamilya o ang kaligtasan mo. Alam nyo naman, sa social media, napakaraming masasamang loob na ginagamit ng social media, kagaya ng mga scammer, ginagaya ang pangalan ko, pangalan ni Nick Banayon, ni Agimat ng Mangyan. So marami pang ibang manggagamot ang diba? Marami pala ang may masama na intensyon kaya sila nasa social media. Ginagamit na lang ang social media para sila ay makapanlamang, makapanira o makapagnakaw. So, yun, nakikita nyo naman diba? Nakikita nyo naman. Kaya hindi dapat yung mga bagay na pribado sa inyo ay sinishare nyo pa sa social media. Kasi kapag ito ay nasira, hindi nyo na mababago yun. Diba? Lods, tanong ko lang kung ano ang magandang pang-cleansing sa mga medalyon. Pwede ba yung insenso pausukan? Ang insenso kasi pantawag yan. So, sino ba yung tinatawag mo? Diba, Espiritong Banal? Kung tatawagin mo Espiritong Banal, sige, mag-insenso ka. Kung i-cleanse mo naman, diba, ibig sabihin cleanse. Itataboy. Ba't gagamitan mo ng insenso? Diba, pang insenso ay pantawag? So, di tinatawag mo lang.
So, dapat gamitin mo pang taboy. Ano ba yung pantaboy? Pauso ka ng kamangyan, kumuha ka ng tubig ulan, bindisyonan mo, diba? Bautismuhan mo. Yung orasyonan mo ng Igote Baptise, diba? Maraming mga orasyon na ginagamit, pambautismo, hindi lang yung Igote Baptise. So, yun. Hindi tama na i-cleanse mo, titirikan mo ng insenso. So, yung ibig sabihin ng insenso, tumatawag ka. Incense nga panghalina. Diba? So, ibig sabihin ba, hahalinahin mo pa. Diba? Hindi mananatili yan. So, ang tama dyan, kapag ikaw ay humihingi sa Diyos ng pagpapala, grasya, o paglilinis o pagpapasabanal, insenso ang gamitin mo. Idol, para saan po nga po yung free gamit na kuldas na kulam lang po ba yan? O pwede sa encanto at mga masamang elemento? Maging sa masasamang elemento pwede yan. St. Benedict yun mga lods, na may Santo Cristo yung nakapako. So, kahit saan yan, pwede yan. Basta pamproteksyon lamang sa inyong sarili. So, yun lamang. So, yun. Hindi na natin gano'ng pahabain at napakahaba na namang sobra itong ating live. Tanging masasabi ko lang, tigil natin yung mga bagay na hindi naman maganda. No? Lalo na kung kapwa tayo nasa spiritual, sisiraan pa. Mas mainam yung, kita nyo, kahit lumapag ako sa Mindoro, kahit saan ako lumapag, panatagal loob ko. Yung nga sabi natin, bilang barako, dala-dala kong itlog ko. Dahil alam ko naman na wala akong naargabyadong tao. Diba? So, kaya hindi ako natatakot lumapag sa anumang lugar. Dahil alam ko naman na walang sasalbahe sa akin dahil hindi naman ako naging salbahe. Pero kapag pinagpatuloy natin yung mga ganyang ugali ng paninira, walang magandang patutunguhan ang inyong pamumuhay. Magiging maingat ka, magiging ilag ka, iwas ka, balisa ka. So, gusto nyo ba yung ganun? Yun ang aking masasabi. Tigilan lang natin yung pagiging pagmamata sa sarili. Ngunit hindi pa man ganun pa man, hindi pa ganun ang ating kalagayan o estado na ganun kataas, yun na ang ating tingin sa ating sarili. So, hindi tama. So, manatili tayong nakatapak sa lupa, ika nga. Maging mapagkumbaba. Dahil kung sino yung nagpapakumbaba, siyang itinataas ng ating Ama, at yung nagmamataas ay ibinabagsak ni Ama. Yan naman ay nasa talata ng Biblia na lagi natin tatandaan sa ating sarili. Sapagkat kung nagmataas man ako, wala ako sa ganitong estado ng katayuan ngayon. Hindi ako kilala ng karaniwan. Excuse. So, yun mga lods, yun lang ang bagay na masasabi ko na tayo hindi na magtatagal. Ingat kayo palagi. At yun lang aking masasabi. Balik namin. So, try ko makapag-live ulit at makapagkwentuhan tayo sa bahagi ng spiritual kung ano may pagkakalob ko. At doon sa mga mahilig sa mga orasyon, sinisimulan ko na po mag-post sa aking YouTube channel. So, yun na lang. Panoorin nyo yung mga pinopost ko ngayon sa aking Facebook. Nakikita nyo may mga doon. Pindutin nyo yun, i-click nyo yun. Nakikita nyo yung mga orasyon doon. So, yun, matututo kayo at magkakaroon kayo ng sariling kopya ng mga orasyon na pwede nyo magamit sa biglaang pangangailangan na makakatulong sa inyo. So, yun lang naman ang bahaging kaya kong ipagkalob sa inyo. Yung ibang mga uri ng karunungan na pangkaligtasan. So, nasa tingin ko ay makakapagbigay ng tulong sa aking kapwa at yun ay bagay na pinagpapasalamat ko naman at kayo ay naniniwala at nagtitiwala. So yun lang, God bless you more mga idol. Ingat kayo palagi, ingat kayo palagi sa bawat sandali. Lagi tayong magpapasalamat sa lahat ng mga biyayang dumarating sa ating buhay. Babay na mga idol. Kami medyo patapos na rito. Kami makakauwi na sa wakas. So yun, God bless you mga idol. Ingat kayo.